Panginoon. Praise the Lord. Baka humahina yung palakpak. Pag para sa Diyos, the best clap of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y manandaling manalangin po. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, we truly acknowledge our nothingness, that apart from you, we can do nothing. And we allow your very presence to move in our midst right now, O God. Malaya po ang iyong presensya sa lugar na to, Panginoon, ay dumaloy. Mula pa lang po, Panginoon, kanina sa praise and worship, sa presentation, Panginoon, naramdaman na namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. And this is not man works, oh God. This is your works. Ikaw po ang gumagalaw. Ang iyong presensya, ang gumagalaw sa aming kalagitnaan. Lord, we pray, continue to open our spiritual eyes, our spiritual understanding, oh God. Dahil sa umagang ito, Panginoon, wala pong lalabas sa lugar na to, O Diyos, na hindi mararanasan ang pagkilos ng iyong mayamang presensya, ng iyong mayamang biyaya sa kalagitnaang ito, dakilang Diyos. Ikaw lang po ang maitaas, ikaw lang po ang maparangalan, ikaw lang po ang mapapurihan, Panginoon. Sapagkat, Lord, this ministry is born in your heart alone, O God. We declare the Lordship of the Lord Jesus Christ over this place, over our lives, over our family, and over this ministry. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, sa iyo po ang pasasalamat, tangi sa pangalan mo lamang. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon mula po sa kabuuan ng Taguig Pateros po ang aming pagbati sa inyo pong 36 years anniversary. Naniniwala po ako na katulad po ng sinabi ni Pastor Nolan, ito ho'y gawa ng Diyos na po. Hindi ho gawa ng tao, kundi po gawa po ng Panginoon. Ngayon pong umagang ito, naniniwala ho ako na we are all excited. Amen ho ba? Alam niyo po, kapag ho tayo'y dadalo sa gawain ng Panginoon, sa bahay pa lang po, no? Sa bahay pa lang po ay tayo'y nananalangin na sa Panginoon na pagdating ho natin dito, ready na po tayo. Naalala ko po, may isa ho kaming attendees na minsan po ay nag-message sa akin. Sabi niya, Pastora, pag kayo yung worship leader, ayokong umaten, ayokong mag-worship. No po? Parang distracted po siya. Pero sabi niya, nung nirebuke ako ng Lord, nung umatin ako, ay talagang hinanda ko yung puso ko. At pagdating ko sa lugar na yon, naramdaman ko yung pagkilos ng mayamang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya naniniwala po tayo na sa umagang ito, ang Diyos po ay malayang makakagalaw sa ating mga buhay. Ang ating hong deklarasyon ay Holy Spirit breakthrough. Tama ho ba? Sabihin nga ho natin, Holy Spirit breakthrough. Holy Spirit. Amen. At alam nyo po, sa ating hong kapanahunan, ito po yung dispensations of the Holy Spirit. No? Talagang kailangan ho natin ang paggabay, pagsama ng banal na Espiritu ng Panginoon. Katulad ho ng ating text sa Joel chapter 2 verse 28. No? Kanina ho ni-recite ng mga nag-present. No? At nakakatuwa ho dahil sobrang nakaka-bless po yung presentations. No? For God's glory po ay naramdaman natin yung presensya po talaga ng Panginoon. Amen ho ba? Pwede ho ba nating basahin? Kung may dala po tayong Biblia, no, ay sabay-sabay ho natin basahin ang Joel chapter 2, beginning verse 28 to 29. Pero ito ho ay sa Tagalog versions na po. Sabay-sabay ho nating basahin. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya at ang inyong matatanda at ay mananaginip ng
mga panaginip at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At maging ang mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Bago po ano po yung aking presentations, PowerPoint, gusto ko lang muna po magsimula. Alam niyo po ba, sa ating kapanahunan, no, ito po ay pinamagatang Holy Spirit Breakthrough for All Generations. Ang kapangyarihan ho ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Panginoon, ay hindi ho nagtatangi, na po. Wala hong pinipili, na po. Ito ho ay para sa lahat. Kanina po, napakaganda ng presentation. I was so blessed, na po. Mula sa mga pusong bata, no? Wag ho natin sabihing matatanda na, no po, kasi kami ho nasa matanda na rin na ano po, no? At mga pabata ng pabata, no? Ay talaga makikita po natin kahit po anong henerasyon, no? Ang Diyos ay gumagalaw, no? Hindi ho nagbago, no po? Hindi ho natin wala tayong makikitang yung pagkilos ng Panginoon mula noon hanggang ngayon ay talaga patindi ng patindi. Amen po ba? At talaga yung paggalaw ng Diyos, hindi po natin kayang matawaran. Amen? Kaya po, sa panahon ho natin ngayon, tayo ho'y nabubuhay sa kapanahunan na iba-iba ho talaga yung sitwasyon ng ating henerasyon. Na po. Ang children po, our children, are confused about identity. Kaya marami pong bata ngayon, kapag pansinin po natin ngayon, minsan hindi na nila alam kung sila po ay ano ba sila, babae ba sila, lalaki ba sila, no? Nagkakaroon na agad po ng confusion. Alam niyo po ba yung SOGI bill, no? Na gusto ho nila gusto nilang ipatupad yung kalaliman ng bill po na ito ay ang isa po doon na tatalakayin at ang gusto nilang i-impose na bago pa ipanganak o ipapanganak po, hanggat lumalaki siya, siyang mamimili ng kanyang kasarian. No, mawawala na yung talagang yung pagkalikha ng Diyos sa tao na lalaki at babae lang po, no? Kaya kung papansinin po natin, iba na po yung henerasyon ng mga bata ngayon. Nagkakaroon na sila, nako-confuse na sila about identity. Kaya kailangan po talaga para po sa mga magulang na naririto, para sa mga gusto magkapamilya, no? Ngayon pa lang talagang babara na ho natin sa panalangin, no po? Dahil iba po talaga ang henerasyon ng mga bata ngayon. No, dati po nung panahon namin, kapag ho tinignan pa lang ng nanay, ng tatay, medyo may takot na po no? Ngayon ho hindi ho no po? No, ikaw natitignan ng anak mo, "Mami, ano? Daddy, wala ba?" Ganun no? Ikaw pang tatakutin, no po? Kasi dahil ngayon po, merong abala po ang bata sa social media, sa mga gadgets, no? Hindi naman po masama, kaya lang ho ay atin hong bantayan, no po? Dahil baka kung ano na po ang kanilang napapanood. Amen? So, hindi lang ho mga children, even youth, ang mga kabataan po natin, pressured and anxious about the future. No? Parang lagi silang sa school, pag tinanong mo, bakit wala ka sa church? Kasi ang dami-dami pong assignment, ang dami-dami pong no? Yung pang pressured sila. No? Ang dami nilang iniisip. Ano ba yung mangyayari sa kanila sa future? Ito po yung problema ng mga kabataan. Ngayon po, mga kabataan natin, ang talaga hong sinosolve ngayon, no? Yung kaya nga po ngayon, yung mga seminar is about mental health, no po? Dahil marami po ngayon na mga kabataan ay nagsusuicide. No? Bakit po? Kasi ang pakiramdam nila ay pressured sila, madali silang ma-pressure. Ang bilis po nilang ma-pressure, kung tutuusin ho, hindi pa naman nila buhat yung talagang malaking responsibilidad, na po. Pero ang nangyayari ngayon, ganun na po ang takbo ng isip nila. Pag sobrang daming assignment, pressured kami, pag maraming ini-instruct sa kanya, no, na masyado na hong naguguluhan yung kanilang kaisipan. Kaya ipanalangin din po natin, even adult, no po, yung mga adult po, no,
nagkakaroon na rin ng worry and burden. Nag-aalala na rin, no po, nagkakaroon ng pag-aalala. Lalo na po yung mga magulang kasi nakikita nila yung anak nila, no po, na parang iba talaga, no? Iba kasi na yung henerasyon ngayon, iba yung sobrang atake talaga po ng kaaway sa social media, sa mga gadgets, no po. Kati yung mga adult, no po, yung mga magulang, yung mga nanay at tatay, no, ay talagang sobrang nagkakaroon na rin ho ng burden, no? Even po yung mga elders, no, yung mga senior, minsan po ang pakiramdam nila, forgotten na po sila. Sila po yung mga senior dito. Taas po ang kamay. Mukha naman po kayo hindi senior. No? Alam niyo po, minsan, ang hirap po yung pakiramdam na yung feeling of forgotten or powerless. Lalo na po, di ba, pagka yung mga anak mo, may sarili-sarili ng buhay, no? Tapos ikaw na lang mag-isa, no? Minsan walang dumadalaw sa'yo, minsan pagpapasapasahan ka, no? Nagkakaroon na rin ho ng ibang pakiramdam. At hindi ho ito madali, no? Hindi ito madali na hinaharap ng bawat generation mula sa children, mula po sa mga kabataan, mula po sa adult, mula po sa mga senior, sa mga elders. Ano po ang nagpapakita dito? Ano po ang pinapakita dito? Pinapakita po sa atin na hindi ho tayo kailangang, kumbaga po parang, kasi naman, dati nung panahon namin, naku, hindi na ho talaga ngayon yan. Kasi naman, yung mga kabataan naman, kasi yung mga magulang namin, no? Ano po, para po bang nagkakaroon ng rivalry? Nagkakaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Pero naniniwala po ako na ang kalooban po ng Diyos, katulad ng prophecy ni Prophet Joel, ay mula po sa matanda hanggang sa bata, padadaluyin po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ibubuhos po ng Panginoon ang kanya pong kapangyarihan. Kaya nga po, yung maranasan natin, yung kapangyarihan, yung manifestations ng kapangyarihan ng Diyos ay kailangan ho natin na maranasan ang pag-pour out ng kapangyarihan ng Diyos. Yet God declares that His answer is not only better system or strategies, but fresh outpouring of the Holy Spirit for all generation. Ito ho yung sagot. Amen? Iba-iba man ho ang sitwasyon mula po sa mga bata, mula sa mga kabataan, sa adult at sa mga elder, ang kasagutan po ng Diyos ay ang fresh outpouring of the Holy Spirit. Amen? Kaya po, muli nung sabi ng Joel, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughter will prophesy. Your old men will dream dreams, and young men will see vision. Naniniwala po ako na this time, sa kapanahunan po natin, ito po yung kailangan nating maranasan, ang pagbaba ng presensya ng Panginoon upang sa ganun po, kapag nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, magagawa po natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya ho, pagbalikan po natin yung context po ng Joel chapter 2. Yung historical context po niya, yung book of Joel, prinapisay po ni Prophet Joel yon during the time of national crisis. Pwede na po yung sa national crisis po, no? Grabe. Alam niyo po, yung buhay kasi ng mga Israelita, stubborn po kasi. Matigas talaga po ang ulo, no? Talagang lumalayo sa Diyos, no? Kaya, nung panahon po na yon, ay talagang dumating po yung nagkaroon ng Israel suffered from a devastating locust plague, no? Ano pong ibig sabihin nun? Symbolizing destruction, loss, and judgment. Doon po sa unang bahagi ng Joel chapter 1. Amen? And then the people were called, kaya ho nagpatawag si Prophet Joel ng repentance, fasting, and returning to the Lord, no? Dahil, alam niyo po, tayo ho, sabi ko nga, iniisip ko, ano ba yung malalang pinagdaanan natin? COVID po, no? Tama ho?
COVID kasi pagka naman ho nagkaroon ng baha, nagkaroon ho ng lindol, kahit papaano nakakalabas pa naman po ang mga tao. Pero nung COVID po talaga, grabe po yung nangyari sa atin. Tama ho? Ako ho, napadala ho ako sa Ramon sa Magsaysay sa Nueva Ecija dahil ako po ay COVID, no? For 10 days, no? Mahigit 10 days po. Yun po ay isolated places, no? Kaya nung nadala ko doon, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, wag mo naman akong pauwiin na nasa lalagyan na. Di ba po? Kasi yun po yung thinking natin eh. Na kapag ka tayo'y na-diagnose na COVID patient ka, ang mangyayari sa'yo, ganun talaga, no? Either hindi ka na makakauwi sa bahay nyo. Eh, alam nyo ho, nung dinala pa ho ako sa Magsaysay, nag-39 ho ang lagnat ko. Para ho ba kasing, alam nyo yung tinawagan ka ng health center at sinabi sa'yo na COVID ka, alam nyo yung tense na kabang-kaba ka na, tapos dahil ho ang pagdaan ng ambulansya, mayat maya meron ka maririnig, di ba ho? Dahil wala nang lumalabas rinig na rinig mo yung pagdaan ng ambulansya. Ang pakiramdam ko ho, kukunin na ba ako, no? Grabe po pagka nagkaroon ng yung pinagdaanan ho natin, yun ho yung isang pinaka-worst, no? Malalang pinagdaanan po natin, no? Ng bansa natin, yung COVID. Ganon din po, naging ang resulta din po nito ay grabe din, maraming namatay, no po, na buhay, no? Maraming talagang na culture shock, no ho? Lumabas yung mga sakit dahil na stress, no po? Iba-iba ho na pinagdaanan. Pero ito ho, yung mga Israelita, ang dami na nilang dinaanan kung tutuusin po di ba po? Nabasa na ho natin, no? Iba't ibang pinagdaanan nila. Pero ganun pa rin po, minsan stubborn pa rin, ang tigas pa rin ang ulo nila. No? Kaya ho nagpatawag, no, si Prophet Joel ng repentance, fasting, no ho, para muling bumalik sa Panginoon. Ang spiritual breakthrough po, para maranasan natin, kailangan po kasi nito genuine repentance. For you to experience yung tinatawag na breakthrough sa buhay mo, kailangan talaga maging maayos ang buhay mo, hindi sa mata ng tao, hindi sa harapan ng tao, bagkus sa harapan ng Diyos. Amen po? Kaya nga ho ang Panginoon hindi ho tumitingin sa physical Hindi ho tumitingin sa panlabas na kaanyuan natin. Ang lahat ho ng nakikita nyo, ito ay temporary. Kaya nga ho, sabi ni Pastor kanina, di ba? Dati rin siyang kabataan, no? Pero ngayon, kabataan pa rin. Di ba po? No? Dahil hindi naman nagbabago yung no? Edad lang ho yata ang nadadagdag, no po? Salamat sa Diyos, no? Ito ay dahil sa presensya ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, pag nagkita-kita yung mga Kristiyano, alam niyo po, tignan niyo po yung mga pastors natin. Pag nagkita, kala nyo lang ho, mga bata pa po yun, mga nasa senior na po yun, pero mukha lang po talagang hindi senior. Amen? Kaya masarap po talaga maging born-again Christian. Amen? Yun ho, genuine born-again Christians. Kaya po, for us to experience yun hong spiritual breakthrough, bago maranasan yung pag-pour out ng banal na spirito ng Panginoon, kailangan ho talagang magkaroon ng tinatawag na genuine repentance. Amen ho? Tayo naman po, kilala po natin ang ating mga sarili. Amen ho ba? Kilalang-kilala ho natin. Kaya ho, yung immediate context before the promise, no ho, before verses 28, no ho, nangako ang Diyos restoration of what was lost, lahat ng nawala, lahat ng kinuha, no? And then, removal of shame. Doon po sa Joel chapter 2 verse 25, Joel chapter 2 verse 26 to 27. Restoration come first, then outpouring. Kailangan muna po talagang magkaroon ng restoration Ibig sabihin, hindi pwede na walang genuine repentance, walang restoration ng buhay, bago niya maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ba, vessel po kasi tayo. Sisidlan po tayo. Ang isang sisidlan na masyado ng loaded, kahit po lagyan, masasayang po siya.
Hindi po siya dadaloy ng dadaloy sa'yo. Ang napakahalaga ho na i-desire nating lahat, na tayo hong lahat ay talagang maging painam po ng painam. Amen? Kung noong 2025 po, napakainam na po natin, talagang sinikap nating lumakad sa pamantayan ng Panginoon to set a good example. Alam niyo po, lalo na po ngayon 2026. Let us desire na Lord, mas lalo pa ako maging mainam, mas lalo pa ako maging mabuti, mas lalo pa ako lumalakad sa kalooban mo. Painam po ng painam, no? Kasi yung pagdating ng Panginoon, hindi ho yung, ang salvation ho natin, hindi ho ito yung okay na kasi naka-born again na ako eh. Kahit pinabayaan mo na, bumalik ka sa dati mong buhay, hindi ho ganun, no? Kaya nga ho sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi daw ho lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, maliligtas. Yun lamang daw hong gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya importante po na kahit tayo patagal ng patagal sa ministry, dapat po painam ng painam ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. Amen po? Pabuti ng pabuti, no ho? Hindi palala ng palala. Amen ho ba? Kundi mas mainam. Tama ho? Alam niyo po, hindi pa naman po talaga tapos ang Panginoon sa atin eh. Ako po naniniwala, kahit po kami mga pastor, hindi ho kami perpekto, may makikita pa rin po kayo na hindi ma-okay sa inyong mga paningin. Kasi kahit po kami, patuloy pa rin pong nagpapaayos at nagpapabago sa Panginoon. Dahil hanggat hindi pa ho dumadating ang Panginoon, ibig sabihin, hindi pa siya tapos sa'yo. Kaya kailangan, lakaran mo yung kalooban niya, lakaran mo yung nais niya. Amen po? Kaya ho, restoration come first, then outpouring. God heals the land before He pour out His Spirit on the people. Gagamutin muna po bago padaluyin yung kapangyarihan ng Panginoon. Ano po ba yung pinangako ng Diyos? Ang ganda ng pangako ng Diyos sa Joel chapter 2 verse 28. Ano po? I will pour out my Spirit. At walang pipiliin. No? Walang pipiliin. Walang itatangi mula sa bata, kabataan, adult, senior, lahat po padadaluyin ng Panginoong babae at lalaki na handa, na bukas ang puso, na nagkaroon ng tinatawag na genuine repentance. Padadaluyin po ng Panginoon. Hindi ho ito pagalingan. Hindi ho ito posisyon. No po? Ito ho'y kung handa ka na. Tanungin niyo yung katabi niyo, handa ka na ba? Sigurado na ba? Handa na? No po? Kasi minsan, pagka po hindi tayo handa, lalabas lang po tayo na hindi po natin naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya importante po yung kahandaan ng puso sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, yung pangako ng Diyos, I will pour out my Spirit. The source of the breakthrough, God Himself. Hindi ho si Pastor Che, hindi ho si Pastor Nolan, wala ho kaming kapangyarihan. Ang lahat ho ay nagmumula sa kapangyarihan ng Panginoon. Ano ho ba sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6? It's not by our might, nor by our power. It is by His Spirit. Amen? Hindi ho sa atin, wala tayong kakayanan. Tama ho ba? Kaya nga ho ang ministry ng JIL, born in the heart of God. Hindi pinanganak sa puso ng tao, pinanganak sa puso ng Diyos. Na ang dapat ang tinataas lang si Jesus. Amen ho ba? Na ang dapat pinaparangalan lang si Jesus. Na dapat ang pinag-uusapan lang si Jesus. Kasi ang may-ari ng ministering ito ay ang Panginoong Jesus. Salamat po kasi mula po sa ating spiritual director, Brother Eddie, na pinagkatiwalaan, binahagi po, shinare po sa atin. At salamat po dahil napagkatiwalaan po tayo. Amen po ba? Kaya po sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid, mapalad ka. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos.
yung source of breakthrough, God Himself, yun po sinasabing, I will pour out my spirit. The breakthrough is initiated by God, not by human effort. Ang Diyos po mismo, no? Ang Diyos po mismo, sa Diyos po manggagaling. Siya po ang magbababa ng breakthrough. Siya ang magpapakilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ho to human effort, kahit alam niyo po, magtatumbling kami. No? Kung hindi ho tayo sasamahan ng Panginoon at pabababain ang banal na Espiritu ng Diyos, baliwala po yun. Human knowledge is not enough. Kahit po mag-aral pa kami, kahit pa po magpakadalubhasa kami as preacher, kung hindi ho bababa ang kapangyarihan ng Diyos, sasamahan kami ng banal na Espiritu ng Panginoon sa aming pagtayo, wala ho yung saysay. Lahat lang ho yun, mababaliwala. Kaya every time po tatayo tayo dito, we acknowledge the presence of God. We acknowledge the power of the Holy Spirit. Amen po? Pour out means abundance, not scarcity. Abundance po, nag-uumapaw. Hindi ngayon lang, no? Yung pagdaloy, pag-pour out, pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos, hindi po yung tumitigil. Amen? Hindi ho yun ngayon lang, hindi yung konti lang, no? Pag binuhos ng Panginoon, talagang ma-amaze ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po? This is not a sprinkle, but an overflow. Hindi ho yung parang, alam niyo ho yun, para ka lang naanggihan, no? Nawisikan, no po? Hindi ho ganun ang, kahit nga ho sa personal nating buhay eh. I believe po, lahat tayo, meron ho tayong personal na pakikipag-usap, no? And kahit tayo, nag-worship tayong mag-isa, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, alam niyo ho, binababaan tayo ng presensya ng Panginoon eh. Tama ho ba? Nararamdaman natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa atin. Amen po? Kaya ho, napakahalaga na tayo ho'y didepende sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Kaya ho, hindi ho ito, tandaan nyo yung sinasabi ng Joel, hindi ho ito nalilimit, hindi ito limited sa priest or prophet, yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin siya pinipili yung edad, gender, or status. Hindi rin ho pinipili na ito'y sa mga leader lamang. Ito ho'y para sa lahat. Para sa mga handang tumanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Pumalakpak ho yung handang tumanggap ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Tayo hong lahat ay handa. Alam niyo po ba kapag handa ho yung puso natin, no? Hindi ka lang maaambunan, kundi aapaw, dadaloy, mag-uumapaw, mag-overflow yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Huwag niyo pong isipin na, hindi, sa mga pastor lang yan, sa mga leader lang yan. Hindi po. Kasi hindi naman po yun ang pamantayan ng Panginoon pagka kinuha tayo eh. Sana nga ho, una lagi ang mga pastor, no? Kaya lang ko, hindi, no po? Hindi ho eh, no? Lahat na lang siguro magpapastor kung unang kukuhanin ni Lord, pastor, no? Hindi po eh. Ang Diyos po kasi nakatingin sa puso. At kung anong pusong yan, kung tama ang pusong yan, kapag handa ang pusong yan, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen, Amen po ba? Amen. Dadaloy. Ano po, kaya po sinabing for all generations, no? Your sons and daughters will prophesy. Children and youth. Kaya ho yung mga kabataan natin, wag ho natin silang as much as possible ay sasabihan po ng negative. Maari pong iba yung henerasyon nila, pero hindi pa rin po natin sila pwedeng husgahan. No? Kasi naman, pastora, ang iksi ng damit, kulang na lang. Kulang na lang, wag nang magdamit. No? Dati kami hanggang baba, no? Hindi makita ang tuhod. Sila naman, pati tiyan, no? Kitang-kita. No? Ako po, sinasabi ko po sa mga kabataan namin,
tignan mo yung sarili mo kapag yan ang isusuot mo. Tignan mo sa lugar, tignan mo sa okasyon, no? Siyempre po kung magsuswimming naman, huwag yun naman pong pagbawalan na medyo makita yung braso, makita yung hita. No, mahirap po kasi lumubog sa tubig ng mahaba ang palda, nakapantalon. No, wag naman po. No. Minsan naman din po yung mga kabataan, mga anak na naririto, mga kabataan, mga bata, makinig din po tayo sa mga elder natin, sa mga adult natin. Kaya kasi nila yung sinasabi kasi napagdaanan na nila yon. Parang ganun po. Respeto po sa isa't isa, unawaan sa isa't isa, hindi ho kailangan magkaroon ng rivalry. Amen ho ba? Alam nyo, minsan sabi nung isang worker namin, dahil syempre po Christian family sila, minsan sabi nung anak niya, lagi na lang Diyos, parang kalaban ba namin ng Diyos? Syempre po, di ba, dahil pamilya, karag-karag mo sa church lahat, magagalit si Lord pag di tayo matin. Mag-aano si Lord pag ano. Nung lumaki na ho, nabukas ang isip sa mundo, para nagkaroon ho ng pagtatampo na lagi niya nalang sinasabi, si Lord magagalit, si Lord magagalit. No po? Kasi naman po, syempre ho, di ba, alam naman ho natin kung ikaw ay malalim sa Panginoon, ayaw mong mapahamak yung mga anak mo. Tama ho ba? Kaya lang po talaga, ang kailangan hingin natin ay wisdom sa Panginoon para ang mga kabataan, may didil po natin sila nang hindi naman po talaga sila sinasakal, kundi ayon pa rin po sa pamantayan ng Panginoon. At ang mga kabataan din, magpe-pray din sila para maunawaan din nila yung mga paalala ng magulang nila sa kanila. Kasi naniniwala ho ako, ang mga magulang walang iniisip na hindi mainam para sa mga anak nila. Amen? Palakpakan nga ho natin ang Panginoon. Praise God. So God empowers the next generation to hear your voice. Kayo mga kabataan po natin, encourage po talaga natin sila, mga bata, no, na sumama sa prayer meeting, mag-join sa service, no po, maging part ng ministry, no? Kasi po gagamitin sila ng Lord eh. Sila po yung gagamitin ng Panginoon, no? Katulad po tayo, hindi naman po tayo pabata, kailangan mag-train po talaga tayo ng mga susunod na generations. Para sa ganon, ang ministry, kung hindi pa babalik si Lord, nagpapatuloy. Amen? No, hindi ho siya magiging stagnant, no? Hindi siya magiging parang wala na kasi nga wala na yung mga leader, nagtandaan na, hindi po, kundi meron pong gagamitin at gagamitin at gagamitin ang Panginoon. Amen? Prophecy here means declaring God's truth, not just predicting the future. Yung prophecy po na pinapisay ni Prophet Joel ay hindi ho ito prediction lang, kundi ito'y anointed, no? In-anoint ng kapangyarihan ng ating Diyos, no? Ito'y declaring God's truth. Amen po ba? Pagdadeklara ng katotohanan. Kaya ho ako naniniwala, bawat isa ho sa atin mahalaga ho. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka sa church na to. Mahalaga ka sa ministering ito. Kaya po, wag po magtatampo yung mga senior. Alam nyo po, kayo po ang may 20%. Ang mga youth po, ang mga ano kami po, wala pa. No? Kayo po ang may 20%. No? Di ba? Joke lang. Pero mayroon naman po talaga. No? 20% po, di ba? Pagkakain. Kami po, pagkakasama namin mga senior, card. ID. No? Bawas bayad eh, no? Pagkasama mo senior, hingin mo yung ID nila para makabawas bayad eh, no po. Wala ho tayong kailangan maging inggitan. Wala tayong dapat maging pakiramdam na naaawa tayo sa sarili natin kasi matanda na ako, kaya siguro si pastor, hindi na ako hindi po totoo yun, no? Lahat po tayo ay meron pong magagawa sa ministeryo ng Panginoon. Amen? Kaya lang po, syempre, kung ikaw ay 70 years old, 60 years old, hindi ka na pagtatamburin ni pastor. Di ba po? Baka mamaya po may butong mag-click dyan, mapapagalitan po si pastor. No? So, yung biblical example po, like Samuel,
heard God's voice as a child in 1 Samuel chapter 3. Even Timothy was mentioned from childhood in the scripture of 2 Timothy chapter 3 verse 15. Tandaan po natin. Our children are not just the church of tomorrow. They are vessel of the Spirit today. Yung mga bata, mga batang nakikita po natin sa children ministry, alam niyo po, ang Diyos sila ang daluyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? May gagawin ho ang Diyos sa buhay nila. No po? Kaya ho, not only sons and daughters will prophesy, no, your young men will see visions. Young adult, vision speaks of direction, purpose, and calling. Kaya lang po, kailangan talaga spirit-filled ka. Kasi baka mamaya may vision ka, kailangan kumuha ka din ng confirmations, na po, para maging matalino. Baka kasi mamaya may nakita kang vision, pinagkalat-kalat mo na, alam ba na vision ko, ito pala si brother, ganito pala ginagawa niyan. No? Wala ka namang pagkukonsulta kung paano i-approach yung tao, na po. Kailangan, andyan po si Pastor Nolan, andyan po yung mga elders, pwede pong tanungin, Pastor, meron kasi ako na vision, paano ko po ba malalaman na ito talaga'y galing sa Panginoon? No po? Bakit? Kasi pag naranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos, ano ho yung pangako sa atin? Your young men will see visions. Mga young adult, no po? At alam niyo po, yung visions, it gives directions, purpose, and calling. Amen? Kaya mahalaga po na kailangan talagang yung pinakita sa atin ng Panginoon, guided by the power of the Holy Spirit and through the Word of God. Amen? At syempre po, yung advice po ng ating pastor, no? Para mas ma-guide po tayo kung ano man yung visions na pinakikita sa atin ng Diyos. The Holy Spirit gives clarity in a confused world. Kaya nga ho, alam nyo, sa ating kapanahunan, bakit ho Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit ang magbibigay ho sa atin ng mga paalala. Nakakaramdam ho ba kayo ng conviction? That is the Holy Spirit. Pag hindi ka na nakukonvict, tuloy-tuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, naku, baka wala sa'yo. Wala sa'yong banal na Espiritu ng Panginoon. Pero syempre po, may mga pagkakataon, baka kasi po sasabihin natin, no, abuse ng gamit, no? Nakamamatay, bawal tumawid. Holy Spirit, you are with me. Holy Spirit, reveal. Wag yun ang tawag, ang kailangan nyo, common sense. No? Kasi meron ng Holy Spirit na pinakita sa iyo eh. Bawal tumawid, nakamamatay. Yun na yung pinakita sa iyo ng Holy Spirit. Wag ka nang tumawid. Di ba po? Ang gagamitin mo na doon, common sense. Amen po ba? Amen po ba? Holy Spirit, ang pagkain ito, papanalangin ko to, okay to. Mataas sugar mo, kinakain mo yung mga matatamis, mga matataba, no, ano yun? Wag ho, gamitin natin yung common sense. Amen po ba? Joseph received vision that shaped his destiny in Genesis chapter 37. No po? Paul received visions that redirected his mission in Acts chapter 16 verse 9. Tandaan po natin. The Holy Spirit empowers the youth not just to dreams career, but to see God's purpose. Hindi lang ho ang banal na spirito kapag bumaba sa ating mga kabataan, empower lang sila para mapuntahan nila yung kanilang future, no? Yung kanilang dreams, mangyari, hindi lang po yun. But to see God's purpose. Kaya mahalaga po na yung mga kabataan talaga natin, laging ma-filled ng banal na spirito ng Panginoon. Bakit po? Kasi para makita nila kung ano ang direksyon ng Panginoon. Alam niyo po ba, napakasakit to kapag may mga kabataan tayo na mapapariwara. Napakasakit po, lalo na sa mga magulang, na yung anak niya at early age na buntis, nakabuntis, masakit po yun. No? Kaya wag natin yung pagkwentuhan sa loob ng church. Panalangin po natin kung may nababalitaan po tayo. Ayan, leader pa naman yan, tignan mo yung anak niya.
Naku, mahirap po yun. No? Napakahirap po. Kaya ho kailangan, lagi natin bantayan ang mga kabataan natin. Na huwag silang mapariwara. Lagi silang ma-filled ng banal na Espiritu ng Panginoon upang sa ganon, yung lalakaran nila ay ang purpose ng Diyos, hindi yung gusto lang nila. Amen po? Pumalakpak ko yung mga elder. Yan, yung mga pusong bata, no po? Na tayo ho ay susuporta sa ating mga kabataan. Amen ho ba? Ano pa ho? Your old men will dreams. Sino na ho dito yung wag old? Sino dito yung pusong bata? No? Sabi ho ganon, your old men will dreams. Kahit ho may edad ka na, no po? Kahit elder ka na, kahit senior ka na, kung ikaw, lagi ka nagme-meditate ng Word of God, hindi ka lumilihis doon sa pamantayan ng salita ng Diyos at nagbababad ka sa Panginoon, naku po, maraming kapahayagan na ikaw ay tatanggapin galing sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? God doth not retire people from His purpose. Kaya nga ho sa Panginoon, no retirement. Amen ho? Matanda na ako, ayoko na, pahinga naman ako. Hindi po. Walang nagpapahinga sa Panginoon. Amen ho ba? Sabi mo sa katabi mo, uy, huwag ka magpahinga. Mahirap magpahinga. Alam niyo po ba? Ang totoong pahinga. Gusto niyo ba talaga ng pahinga? Ayan, wag yan. Wag pa, bata pa tayo. No? Alam niyo ho, walang magsasabi, Pastor, may edad na ako, iba naman. Pastor, alam niyo po, masarap pong maglingkod sa Panginoon. Kaya lang ho, ang sabi ko nga po sa inyo, kung dati kayong tamboriners, syempre po kung kayo ay mga 60 na, hindi na kayo pagtatamborin ni Pastor. Alam niyo na kung saan kayo ilalagay. Sa Win Ministry. Intercessor, di ba po? Ang sarap kaya maging intercessor. Pero mo, may magte-text, please pray, may nadala sa ospital. O kahit nasa bahay ka lang, nag-intercede ka. Ibig sabihin po, walang bata, walang matanda na hindi pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen? Kaya ho, walang magre-retire sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi, bakit? Sabi nga, di ba po, God does not retire people from His purpose. Yung sinasabi ng Jeremiah 29 verse 11, madalas sinasabi kasi natin ito talaga sa mga kabataan, no? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope in the future. Ito ay para sa atin din lahat. Hindi na bago ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kahit magkaedad ka, ang plano ng Diyos sa'yo, nandyan pa rin. Patuloy ka pa rin niyang gagamitin. Kailangan lang, handa ka na magpagamit sa Panginoon. Dreams speak of wisdom. Kaya ano po yun, mahalaga yun na meron ka mga dreams and then, papattern mo sa Word of God and then you ask for advice sa pastors, no ho? Bakit po? It speak of wisdom, legacy, and spiritual insight. Katulad ho, yung mga biblical example natin, si Abraham, receive God's promise in old age, no po, in Genesis chapter 17. Simon and Anna recognized the Messiah in the temple in Luke chapter 2, verse 25 to 38. The Holy Spirit renews strength and vision even in the latter years. Amen? The Holy Spirit renews strength and vision even in the latter years. Kaya ho, wag nating tawaran ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya ho, yung fulfillment in the New Testament, yung Pentecost, na po, in Acts chapter 2, verse 16 to 18, yung dineclare ni Peter, this is what was spoken by the prophet Joel, no ho? Yung Joel chapter 2, verse 20, it is fulfilled in Christ and released at Pentecost. The Holy Spirit is now available to every believer. Kaya ho, wag niyo hong isipin, kasi hindi naman ako
hindi naman kasi ako worker. Hindi po totoo yun. Kapag ikaw, ang puso mo, lagi mo nilalapit sa Panginoon, nagbababad ka sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay mararanasan mo. Amen po ba? Pumalakpak ko yung nararanasan niya yung presensya ng Panginoon. Yung pangako ho ng Diyos hanggang sa ngayon, hindi ho yun nagbabago. Amen? Hindi ho nagbabago. Kaya ho, para maranasan natin, how do we experience this breakthrough today? Simple lang po. Una, return to the Lord. Katulad ng sinabi po sa Joel chapter 2, verse 12 to 13, no? Return to the Lord. Bumalik tayo, magsisi tayo, no po? Breakthrough begins with repentance and humility. Bago mo maranasan yung breakthrough, kailangan mo ng totoong, genuine repentance and humility, pagpapakumbaba. Alam niyo po ba, hindi ho masamang sinasabi sa Panginoon ang kahinaan natin. Huwag na ho tayo magsinungaling pa sa Diyos. Sa Panginoon po, lahat sabihin mo. Amen? Kasi aayusin ka ng Panginoon. Pangalawa ho, create room for the Holy Spirit. Prayer, worship, and obedience. Ano hong ibig sabihin? Kung magbigay ka ng time, we have 24 hours a day. Gaano yung binibigay mong panahon sa pananalangin, panahon sa pagbabasa ng Biblia, panahon sa pagsamba? Gaano katagal? No? Ikaw yon, mga kapatid. Create room for the Holy Spirit. Bigyan mo siya ng panahon. Bigyan mo ng panahon ang banal na spirito sa buhay mo. Amen po ba? Pangatlo ho, embrace generational unity. The Spirit flows when generation walk together. Kanina po, this is the best example. Yun yung presentation nila, best example po yun ng generational unity. Mula sa adult, sa senior, sa elder, sa adult, young men, sa youth, sa mga bata, united po sila. Tingnan nyo po, ang ganda na naipresent nila. Malamang, nung practice, talagang ang hirap, no po? Hindi ko alam kung sino nag-direct, no? Pero magaling yung director, no po? Kasi, na-incorporate niya. Amen? Nagawa niya sa pinakamainam. No po, hindi ho madali yun mag-practice ng mga bata, ng mga pusong bata. Nako, hindi ho yung madali. May iba't ibang opinion yun, malamang, during practice. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganon. No? Pero hindi mo nakita doon. Wala kang nakitang argumentations. Ang nakita mo, a unity of the heart and unity of the Spirit. Amen? Kaya ho na-bless tayong lahat eh. Amen po ba? For God's glory, para sa kapurihan ng Diyos, para sa direktor na gumawa no, nakaisip, para sa nakita ho natin, yun talagang pagkakaisa. Kasi kung hindi ho sila nagkaisa noon, hindi ho nila mapapakita ng maayos yun. Kaya that is, yun ho yung napakagandang example, no? The Spirit flows when generation walk together. Sa church po, hindi pwedeng mga elder lang. Hindi pwedeng mga youth lang. Hindi pwedeng mga bata lang. Lahat po tayo. Amen? Lahat po tayo may part. Lahat tayo may magagawa. Kailangan united po tayo. Amen? United tayo doon kapag nagbaba si pastor, kapag may gagawin tayo, sama-sama po tayo para magawa po iyon. Amen? No competition. Sabihin niyo ho sa katabi niyo, hindi kita competitors. Hindi kita kalaban. Amen ho ba? Kaya ho yung mga adult, yung mga senior, pag nakita niyo ho yung bata, huwag niyo na ho sabihin, nako, nung panahon namin, nang kami kabataan. Huwag na po. No, wag na po. Yung namang mga kabataan, nagbubulungan. Kasi naman sila mga lumang ano na sila no? May mga ganun po no? O nga, kaya nga ngayon, di na sila makasayaw Misa may ganun po no? Hindi nagpaparinigan, pero, di ba po, nagbubulungan lang, no? Hindi po, wala ho dapat competition. Kasi iba-iba ho ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Magandang tignan.
na lahat ho tayo, anumang edad, anumang estado ng buhay, babae, lalaki, sama-sama tayo na ginagawa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen po? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Kaya no competition, only cooperation. Kasi pastor, iba yung isip ng bata. Kasi iba yung tingnan nyo na lang po yung nag-present. Bakit po nila nabuo? Tanungin nyo na lang po. Malamang bago po nabuo yan, marami po yung argumentation. But at the end, pinili pa rin nila na magkaisa para maipresent, para sa kaluwalhatian ng Diyos, yung presentations. Amen ho ba? So, ibig sabihin po, kahit anong mangyari, kahit iba-ibang opinion natin, basta, at the end, iisa ang tatakbuhin natin kung ano ang direksyon ng Diyos para sa atin. Amen po? Ano pa ho? Kaya ho, return in the Lord, create room for the Holy Spirit, embrace generational unity. Wala na hong kanya-kanya. Walang kabataan, walang, kami mga senior. Wala ho yan. Sama-sama ho tayo kasi isang pamilya po tayo na tinalaga ng Panginoon. Para pong, parang a relay race is not won by one runner, but by a successful handoff. The Holy Spirit empowers each generation to run its legs well. Iba-iba po, no? Kaya nga po, from generation to generation, talaga pong kailangan ipasa natin para sa ganon, tuloy-tuloy yung paggawa doon sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen po? Kaya ho, in conclusion, call to receive. God's promise is clear. Maliwanag po yung pangako ng Diyos. The Spirit is for children. The Spirit is for youth. Pumalakpak ko pag tinawag ko The Spirit is for children. Kaya lang nandun sila sa loob. The Spirit is for youth. Dami youth. The Spirit is for adult. The Spirit is for elder. The Spirit is for everyone. Amen? This is not the time for generational division, but for a Spirit-filled unity. Mga kapatid, naniniwala po ako, kalooban ng Diyos na iisa po ang takbuhin nating lahat. Kapag po bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, lahat po tayo mapupuspos, magagawa nating lakaran kung ano po ang pinapalakaran ng Panginoon sa atin. Katulad ng pangako ng Panginoon, and afterward, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dreams. Your young men will see visions. Alam ko po, lahat po tayo, maraming pagkakataon sa buhay natin, we failed. Mga bagay na minsan po, ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos, pero pilit tayong gumagawa ng sarili nating daan. But this time, we will allow the presence of God to direct us. Alam niyo po, nakakapagod na po kapag nauubos ang panahon mo na hindi mo nagagawa kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos. Time is running. No one knows what happened tomorrow. Ako po last year, July 3, bigla pong nag-shoot up. Ano po yung oxygen level ko. Bumaksak po sa 35. Emergency, tinakbo po ako sa ospital. Parang conscious pa po ako, kaya lang sabi nila, halos wala ka ng dugo, lumalabas na yung ugat mo sa mukha. Parang wala na. Pero parang conscious pa po ako kasi sabi ko, yung card ko, yung yung mga ganun po. Nakapag-isip pa ako. Pero ang last na tanda ko, pagbaba ko ng ospital, pagbaba ko ng sasakyan, wala na po. And then, tinubuhan. Parang hindi pa ako tinubuhan. Nilagyan na ho ako ng sa bibig, oxygen, nebulizer, in-injectionan, lahat para ma-revive po ako, no?
At the Lord is really good. Kasi hindi pa siya tapos sa akin eh. Kaya nga hindi ho talaga natin alam ang buhay. Ang Diyos lang talaga ang may alam. Kapag hindi pa siya tapos, kahit anong gawin ng kaaway, hindi pwede. No? Dahil hindi pa tapos ang Panginoon. Alam niyo po ba kaya tayo nabubuhay pa ngayon? Kasi hindi pa po tapos ang Diyos. At gusto ng Panginoon, pagharap natin sa Kanya, pag tinanong tayo, nagawa mo ba yung pinagagawa ko sa iyo? Taas noo kang sasabihin, Lord, ginawa ko po kung ano ang pinagagawa mo. Kaya ho, kung pagod na po yung puso natin, kasi ang dami ng pain eh, ang dami ng bigat, bigay po natin sa Panginoon. Ang isang vessel na lalagyan ng Diyos, ang isang sisidlang gustong punuan ng Panginoon, ay ang sisidlang malinis. Isang sisidlang empty po. Para kapag bumuhos, ang kapangyarihan ng Diyos may paglalagyan siya. Ano man ho yung bigat na pinagdadaanan natin, ano man sitwasyon sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa personal nating buhay na minsan hindi naman po natin kayang i-share sa iba, alam po lahat ng Panginoon. At this time, hindi po si Pastora Che, hindi po si Pastor Nolan ang magbi-minister sa atin. Ang magbi-minister po sa atin ay ang paggalaw ng banal na Espiritu ng Panginoon. Shall we all arise?